Good morning po sa lahat. Yan. Another Sunday morning, kahit maulan, alam po natin na kasama natin ang presence ng Lord. Amen po? Kaninang umaga po, pag bukas ko ng pinto, ako po kasi everyday nagbubukas ng pinto ng bahay namin. Pagbukas ko ng pinto, ang hinahanap ko po lagi, yung aso namin nasa labas natutulog. So, sinilip-silip ko siya, hindi ko makita. Sabi ko, saan kaya? Kasi malakas yung ulan kagabi, di ba po? Nanap ko siya. Pagbukas ko ng pinto, nandun pala siya sa may pinto mismo. Tapos naawa ako sa kanya kasi basa siya. Sabi ko, basa siya. Pero hindi naman basa yung harap namin. Siguro sa lakas po ng ulan, nagpatawid-tawid siya sa doon sa may pinto namin sa kusina, sa pinto sa harap. Tumawid-tawid po siya. Naghahanap siya ng place na pwede niyang pagtigilan. Kasi yung tinutulugan niya po, inilipat namin ng lugar, medyo nauulanan. At yung isa niyang tinutulugan, may nilagay kami doon, kaya wala siyang mataguan. Kaya naawa po ako sa kanya. Sabi ko, talagang tayo kasi, di ba po, pag umuulan, kahit may payong kayo, di ba po, pag biglang umulan, biglang sumama yung panahon, hindi nyo naman binubuksan agad yung payong yun. Naghahanap muna kayo na masisilungan. Tama po ba? Naghahanap muna tayo na masisilungan. Ganon din po sa spiritual nating buhay. Meron tayong presence ng Lord na matatakbuhan agad-agad. Sabi po sa Psalm 91, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. At sabi sa 91 verse 1 po yun. At sabi po sa verse 9, if you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents upon your feet. Ganon po tayo ka-secure sa presence ng Lord. Amen po. Kapag ano man yung nararamdaman po natin, sabi po dun sa, yung unang kanta po natin, title po niya, Secret Place. Yung mga dumarating po sa atin, kahit nasa pagsubok tayo o blessing, maganda po lagi tayong pumupunta sa place kung saan naroon ng Lord. Iba't ibang lugar yan. Minsan, kung saan lang tayo nakaupo, mararamdaman natin dun sa secret place na yon that only God knows. Only God can meet our needs. Only God's presence can fill us. Amen po. So tayo ngayon sa kinatatayuan po natin, pwede yan maging secret place natin, kung saan natin pwedeng maranasan yung presence ng Lord. Amen. Thank you, Lord, for this morning. Ni-invite po namin yung holy presence mo. Saan mang lugar kami naroroon, ano man yung sitwasyon ng puso namin, ng buhay namin, in blessing or in challenges, Lord God, alam po namin na naroroon ang presence mo to fill us, to remind us, to correct us, to embrace us, at ipagkaloob kung ano yung fitting for us, O God. Thank you, Lord. We are assured, secured in your presence, O God. Hallelujah. Praise your name, Lord. We praise you, Lord. Lord of my life, I love you.
shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Tayong lahat po, awitin po natin sa Lord. Hallelujah. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart says, when I am lost, you find me. When I'm in need, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Oh, clothe us in your presence, O God. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face. Lord, forever you're my secret place. Thank you, Lord God. Hallelujah. We will come in your presence, O Lord. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart says, when I am lost, you find me. When I'm in need, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me, Lord. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face. Lord, forever you're my secret place. Isa pa po, sabihin natin sa Lord, clothe me in your presence, O God. Hallelujah. Clothe me in your presence, Lord. Amen. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Oh, living to be near you, Lord. Living to be near you, Lord. I long to see your
you. All my heart I long to give to you. Yes, Lord, living in your presence. Living to be near you, Lord. I long to see your face. Lord, forever you're My secret place. Yes, you are our secret place, oh Lord. Lord, forever you're my secret place. In your presence we find rest, oh God. Lord, forever you're My secret place. Amen. In your presence we will sing praises to your name, oh Lord. Lord, forever you're Amen. my Hallelujah. Let us sing praises to our God. For in Him we find rest. praises to Hallelujah. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great to In be worshiping you, Lord, we find our rest and I sing security. praises to your Hallelujah. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly Hallelujah. to be praised. Let's sing praises to our God. Oh, praise your I name, sing Lord. praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to We give glory to your name, Lord God. Hallelujah to your name, Jesus. to your name. Amen. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be I sing praises to your name alone, oh God. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Amen. Hallelujah. 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 Napapansin niyo po ba, minsan pag napapagod tayo, pag maawit tayo ng papuri sa Lord, nawawala pati physical na kapaguran natin. Amen. Kasi ganun ka-miraculous, ka-powerful ang Lord natin. Lalo-lalo na pag wini-worship natin siya. Amen? Amen. Amen. That is how great you are, O Lord. Amen. Praise your name, O God. Hallelujah. You are miraculous. You are awesome. You are great, O God. Hallelujah.
eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Amen. Hallelujah. Praise your name, Lord. Hallelujah. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Amen. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. Hallelujah. There's no one like you. None like you. Minsan pa po sabihin natin yung pagiging miraculous ng Lord. Into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Yes, Lord. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is great. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Oh, our God Our is God is greater. greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Amen. Hallelujah. Lord. Our God is great. Amen. Yes. Hallelujah. And no one can conquer us. Hallelujah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could One more stand time. against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Amen. Then what could stand against? Hallelujah. You are great, oh Lord. Let's sing it to the Lord. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any Amen. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let's declare the greatness of Our the God is Lord. greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Amen. And none could stand against us, Lord. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Praise you, Lord, and we will continue to praise our faithful God. Amen.
the same now and forever. You will never change. Amen. Giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire by your unshakable word. And we come to you, Lord. Come to you now. In trust we pray. Oh, we're giving you our praises. Oh, we're living for your name. Oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Amen. Once again, let's sing it that our Lord is faithful. Faithful, that is your name and you are able. You stay the same now and forever. You will never change. Giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire by your unshakable word. We come to you now, in trust we pray. Oh, we're giving you our praises. Oh, we're living for your name. Oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is our builder. Hallelujah. Builder, what you've started, you will see through. On solid ground will stand our breakthrough, with hope that is firm and secure. And we come in your presence, Lord. We come to you now. Hallelujah. In trust we pray. Oh, we praise you, Lord. We're giving you our praises. Amen. We're stepping out in faith. We're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray
Amen. Praise God. Sabi po ng MC, ng worship leader natin kanina, nakawala daw ng pagod tsaka ng mga iniisip, yung pagpupuri sa Panginoon. Nakaramdam po ba kayo ng renewed strength? How about po ng kasiglahan ng puso? Ayan. So I guess po kahit medyo maulan, masarap ang panahon na magmuni-muni at humilata ay hindi po kayo aantukin. Kasi renewed ang strength at ang kagalakan ng puso. Amen po ba? Parang natawa kayo dun Yan, binigyan kayo ng energy ng Lord para ang inyong mga tenga, ang inyong mga mata, isipan at puso ay maging ready sa Kanyang salita. Pero panalangin po muna natin bago tayo magsimula. Hallelujah, Lord. We worship You. We glorify You, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kalakasan, sa kasiglahan ng puso, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, dahil tunay na sa pagpupuri namin, yung kagalakan ay nag-uumapaw, Panginoon, sa aming pagtaas ng kamay at sa aming pagpalakpak at pagsasalita ng mga worship and praises to You, Lord God. Binabalikan mo kami ng nag-uumapaw na kalakasan sa aming katawan. Kahit para sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, kami pinagpapala mo pa rin. Kaya, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ikaw pa rin ang patuloy na maitaas at madakila. At hayaan mong banal mong Espiritu, Panginoon, ang tumulong sa amin upang maunawaan namin ang mensahe mo sa umaga na to. Ang papurit pagsambay tanging lamang sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Hindi ko alam kung magandang umaga muli sa inyong lahat. Hindi ko alam kung makaka-relate yung iba. Pero meron ba sa inyo yung parang, kasi yun may asawa na ako, di ba? So sa amin, kami, siguro opposite attracts talaga. Kasi kapag may gagawin o may isang sitwasyon, ako ay ano nang gagawin natin? Kailangan mag-prepare. Kailangan ganito gawin. O ganitong oras, ganitong araw, ganito yung gagawin natin. Siya naman, chill lang, uupo, cellphone, ganyan. So ako si Taranta. Para ma-imagine nyo, kumbaga kay Mary at Martha. Ako si Martha, tapos siya naman, si Brother Donald, siya naman si Mary. Nakaupo lang, tas ako, ay, busy-busy, lalo na pag may bisita sa bahay, ang daming gagawin, ganyan. Tapos pawis na pawis ka pa. Tapos minsan sasabihin mo na lang, hindi ka ba natataranta? Nagwa-wonder na lang talaga ako minsan, paano siya nagiging kalmado? Halimbawa, pag pupunta lang sa church, pag may activity or may gawain, kailangan alas 5 gising na ako. Siya, kahit alas 6 siya magising, ang bilis niya makakilos, ang bilis niya maka-prepare. Nauunahan niya pa ako. Pero ako yung nagsasabi sa kanya, magmadali ka na. So, siguro kasi nauunahan ako nung, kailangan magawa ko na to. Kailangan, planchado na lahat muna bago ako kumilos kasi hindi ako makakakilos nang na-overwhelm ako ng mga kailangan gawin. Meron po bang nakaka-relate sa mga kasama nila sa bahay? Either kayo yung natataranta o kayo yung chill lang. Yan. Yung mga madaling mataranta, minsan naiinis sila dun sa mga kalmado lang, di ba po? Yung parang, paano mo nagagawang mag-cellphone? Kailangan mo na maligo. Di ba? Parang ganun. Ang tagal mo pa sa banyo, dapat susunod na ako sa'yo. So, may mga ganong mga morning routine o mga tayo na-encounter everyday. So, small things lang ay parang nawawala yung pagiging kalmado natin. Nawawala yung pagiging may presence of mind natin. Kasi, tingin natin may kailangan tayong magawa o meron po tayong kailangang harapin na hindi natin maintindihan bakit yung iba ay chill lang at nakakapag-relax. At ngayon po, meron po tayong pag-uusapan na ganyang pagiging chill lang, relax at kalmado kahit magulo ang sitwasyon. At alamin po natin paano natin makakamtan. Anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dun sa pagiging kalmado, pagiging relax sa kabila ng kaguluhan. At yun po ang title natin ngayon, Peace in Chaos. When faced with unfavorable circumstances, ano yung sinasabi ng Lord sa atin? Paano natin ma-achieve yung kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? So yung chaos ay kaguluhan, confusion, mga pangyayari na out of our control. Pag sinabing unfavorable circumstances, hindi pabor sa atin, hindi maganda yung dating sa atin, negative yung dating sa atin. So paano maging chill? Paano maging kalmado
na hindi tayo natataranta o hindi nawawala yung presence of mind natin. So gamitin po nating illustration ngayong umaga na to, yung kwento ni Daniel. Sa Daniel 6, nung siya ay itinapon sa lions den. Alamin natin anong nangyari sa kanya at gamitin din natin yung isang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos kung paano niya in-encourage yung mga tao, yung mga believers dun sa Philippian church. Basahin po muna natin yung text natin sa Philippians 4:6-7. Sabi po dito sa English, New Living Translation, "Don't worry about anything, instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus." Sa Tagalog po, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. So alamin natin yon. Kasi common sa mga lalaki sila yung chill. Paano ba kayo naging kalmado at payapa? At tayong mga Kristiyano, paano tayo magiging kalmado at payapa? Just to give you a background po sa sinulat ni Paul, para mas ma-appreciate po natin itong letter sa Filipos, ito po ay hindi nasulat ni Paul sa sitwasyon na maganda. Ito po ay hindi nasulat ni Paul sa sitwasyon na pleasing, na favorable. Actually, he was in prison. Ang tawag po sa letter na to ay prison epistle, prison letters. Sinulat niya to, hindi ko po sigurado kung naka-house arrest po ba siya nito sa Rome o nakabilanggo pa po siya sa ibang bilangguan. Pero hindi po siya malaya. So hindi po natin masasabing nasusulat mo yan, Paul, kasi maganda yung sitwasyon mo. Siya po ay bilanggo. At alam po natin ang bilanggo, walang kalayaan. Kung ano lang ibibigay sa kanya, yun lang yung meron siya. Kung ano yung limitasyon na ibibigay sa kanya, ano yung sitwasyon na ipaparamdam sa kanya, yun lang yung meron siya. At etong mga taga-Pilipos naman po, ang sitwasyon nila, believers sila ng ating Panginoon, isa sila sa church na founded ni Paul. Pero, unfavorable din po yung circumstances nila. Meron silang persecution, opposition, may internal conflict, may financial disability. Sabi po dun sa mga unang sulat ni Paul sa kanila, kahit hindi kayo mayaman ay nagbibigay pa rin kayo sa akin. Ibig sabihin, hindi po sila mayamang church, hindi po sila yung may kakayanan talaga. Kumbaga, may pagka-financially poor po sila. Yun yung circumstances po nila. At ngayon, kilalanin naman po natin yung sinasabi kong gagamitin nating illustration ang kwento. Although alam ko naman po marami na sa atin ang nakakaalam nito. Yung tungkol kay Daniel. So si Daniel po ay isang Israelita. Pero during his time, ang Israel po ay na-conquer na. Ibig sabihin, hindi na rin sila malaya. Sila po ay na-exile sa Babylon at marami pong hari ang dumaan sa kanila. And during this time, ang hari po ay si King Darius. So again, si Daniel po ay isang Israelita sa isang foreign land at sila po ay exile doon. Pero kahit exile po, siya ay nag-e-excel. Kaya naman po, si King Darius, favored niya si Daniel. Actually, siya po ay, ito yung sitwasyon niya bago yung mangyari yung Lions Den. Siya po ay isang administrator na ni King Darius sa mga provincial governors that time. So meron pa siyang kasamang tatlo silang administrator. At dahil nag-e-excel po si Daniel, dahil sa mga excellent qualities niya sa trabaho, pinaplano po ng hari na gawin siyang administrator na ng whole kingdom. Ang ganda po ng sitwasyon niya. Kaya lang po, dahil meron siyang dalawang kasama, so may iwan niya yung dalawa niyang kasama at doon na po nagsimula. Dahil sa favor ng hari sa kanya at doon sa magandang future niya sana, ay nagsimula po siyang magkaroon ng unfavorable circumstances. Dahil doon sa mga nakapaligid naman sa kanya na hindi ko alam kung nagselos ba o na-threaten sa pagiging excellent niya sa kanyang ginagawa.
So paano po kinaharap ni Daniel yung bagay na ito? At paano tayo mag-guide ng Philippians 4:6 dun sa sitwasyon na unfavorable sa atin? So again po, pag sinabing unfavorable, ito yung mga bagay na hindi po natin gusto yung nangyayari. Wala po sa pabor natin. Hindi positive para sa atin. Sa atin po hindi ko po sinasabing positive dun sa kasama natin o katabi natin. Sa personal na buhay natin. Halimbawa, kakapa-car wash mo pa lang o sa may mga sasakyan dyan, biglang umulan. Unfavorable. Kasi madudumihan. At usually, ganun po yung nangyayari. O kaya may lakad kayo out of town, pero bumagyo, hindi kayo naka-enjoy gumala. Unfavorable po yung pangyayari. So para makuha lang po natin yung magets lang po natin ano yung sinasabing unfavorable circumstances. So, ganyang mga mabababaw, meron na po tayong na-experience. At nakakatuwa po ba to? Hindi to nakakatuwa, hindi to masaya, hindi to enjoyable. Negative to, nade-deprive tayo ng mga gusto nating mga bagay. At ang initial na reaction po natin, hala, bakit naman umulan? Nakakainis naman, sayang naman. Pero, ano po ba ang dapat reaction natin bilang mga Kristiyano when unfavorable circumstances come into our life? Una po, sabi sa Philippians 4:6, sabi dyan, don't worry about anything. Instead, pray for everything. So, andyan na po yung una nating puntos. Andyan po ang una nating point. Instead of worrying, pray to God. Ulitin po natin, instead of worrying, pray to God. Napaka-plain po ng salita ng Diyos na sinasabi sa atin. Pero papansin ninyo, ibig sabihin ba pag nag-worry ako, hindi ko na nasusunod ang Panginoon? Sinasabi ba ni Paul na laging positive na lang yung isipin ko at wag ko nang isipin yung sitwasyon ko? Dinedenay ko ba yung katotohanan nung hindi magandang nangyayari sa buhay ko? Hindi po sinasabi ni Apostol Paul dito na hindi natin isipin o maramdaman yung worry. Ang sinasabi niya po dito, kaya don't worry, is huwag po tayong magpakontrol dun sa worrisome na sitwasyon. Huwag po tayong magpakontrol dun sa sitwasyon na nasa paligid natin. Tanggapin po natin yung reality ng sitwasyon, ng pagkakataon, ng buhay natin, pero hindi po tayo magpapakain dun sa sitwasyon natin. Ibig sabihin po, kung umuulan man yan at nagpa-car wash dahil out of control, tutuloy ka pa din. Wala ka nang magagawa dun sa ulan. Tutuloy pa rin ang buhay mo. Ganun ang sinasabi po ni Apostol Pablo, tumuloy ka pa rin. Do not worry. Huwag mong masyadong isipin. Huwag mong bigyan ng pagkakataon yung isip mo na kainin nung sitwasyon o pagkakataon na meron ka. Tingnan po natin si Daniel Sabi po doon, basahin ko po yung simulang verse, wala po yan dyan. Para mas maintindihan po natin yung naging sitwasyon ni Daniel. Simulan na po natin sa verse 1 po. Basahin ko po sa Tagalog version natin. Sabi po dito, pumili si Haring Darius ng 120 gobernador para mamahala sa kanyang kabuang kaharian. Ang mga gobernador na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng 3 administrador at isa sa kanila si Daniel. So sabi ko po kanina, ginawa ito upang hindi mahirapan sa pamamahala ang hari. Si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, kaya binalak ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Dahil dito, ang 2 pang kasama niyang administrador at mga gobernador ay naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero wala silang makita dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Kaya sinabi nila, wala tayong maipaparatang sa kanya maliban kung hahanap tayo ng kasalanan na may kaugnayan sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya pumunta sila sa hari at sinabi, mahal na hari, kaming mga administrador, mga mayor, gobernador, tagapayo at mga komisyoner ng inyong kaharian ay nagkasundong hilingin sa inyo na gumawa ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo.
At dapat itong sundin dahil ang sino mang susuway sa utos na ito ay itatapon sa kulungan ng mga leyon. Kaya mahal na hari, magpalabas na po kayo ng ganoong kautusan. Ipasulat niyo po at lagdaan para hindi na mabago o mapawalang bisa ayon sa kautusan ng ating kahariang Media at Persia. Pumayag si Haring Darius kaya nilagdaan niya ang kautusang ito. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. So ito po yung sinasabi ko sa inyo. Favorable po yung circumstances ni Daniel. Nagustuhan pa siya ng hari, favored siya ng hari. Pero dahil dun sa mga hindi niya kayang kontroladong bagay at mga tao, meron siyang naging circumstansya o sitwasyon sa buhay niya na to the point, yung buhay niya mismo ang mapapahamak. Maaari siyang mamatay. So pag sinabi po kasing kautusan ng Media at Persia, ibig sabihin, hindi po ito kayang baliin kahit na ng hari pa. So kapag gusto ng hari i-withhold na yung kautusan na yon, pero hindi pa natatapos yung sinasabi ng kautusan, hindi niya maaaring gawin. So kahit gusto niya ng, ay wag na natin pala ituloy yan, pero dahil nalagdaan niya na, kailangan mangyari yon. Pansinin niyo po, wala pong ibang ginagawa si Daniel. Nagtatrabaho lang po siya. At wala naman siyang sinasaktan ayon sa Biblia. Pero meron pa rin na out of control na mga tao, out of control na sitwasyon na biglang dumating sa kanya. Nagkaroon ng mga taong hindi pabor sa kanya kasi nagsiselos, natatapakan. So gumawa ng sitwasyon kung saan ikakapahamak niya. At ang tinira sa kanya o ang nakita nila is yung pagsisilbi sa Panginoon. Yung kanyang kaugalian na manalangin. Hindi po ito nangyayari ng maraming sa atin sa karamihan. Pero sa kanya, ito yung nakitang sinasabing kahinaan nila. Sige, yan na lang ang kahinaan ni Daniel. Yan na lang ang gawin natin, sabi ng mga gobernador at mga ayaw sa kanya. At itong hari, walang kamalay-malay na yung favored na tao niya ay mapapahamak dun sa kautusan na gagawin niya. Pero po anong naging reaksyon ni Daniel nung nagkaroon siya ng unfavorable circumstances? Bawal manalangin. Nung narinig niya, nilagdaan na pala ng hari, noted. Parang ganun lang, noted. Sige, uwi na ako, mananalangin pa rin ako. Sa atin po, kapag po tayo ay nakaranas ng parang ng sitwasyon na unfavorable sa atin, ano pong una nating reaksyon? Hala! Bakit nangyari yan? Ako, paano na to? Tama po ba? Nako, kailangan ba talaga yan? Hindi ko yan magagawa. Hindi favorable sa akin. Wag na nating gawin. Wag na nating ituloy. Inconvenient yan. Yung bagay na yan. Hindi yan yung nakikinita kung dapat mangyari. Whether nanggaling na tayo sa sitwasyon na hindi maganda, or whether nanggaling tayo sa magandang sitwasyon, katulad po nung sermon natin last week, andyan po yung mga bagay na makakapagpadana sa atin ng pain and suffering. Yan po ang realidad ng mundo na to. At kahit Kristiyano na po tayo, sabi nga dun sa sermon natin last week kay Pastor Alex, yan po ang katotohanan natin. Kristiyano man tayo o hindi, dadanas tayo ng mga unfavorable circumstances. Pero bilang mga Kristiyano, ano po yung una nating reaksyon? Napakaganda po nung reaksyon ni Daniel. Tinanggap niya yung realidad, pero nagpatuloy po yung buhay niya. Hindi po siya nagpanic, hindi siya nagpakain sa worry, sa anxiety, dun sa realidad ng sitwasyon na pinipigilan siyang gawin yung isang madalas niya nang ginagawa. Bagkus ang ginawa niya, umuwi siya, pumunta siya dun sa kwarto niya at nanalangin. Ito po ay kaugalian na ng mga Israelita. Talaga pong nananalangin sila 3 times a day. Dito po kinuha yung 939 moments of prayer natin.
para maging habit po natin yung pananalangin. Siningit ko lang po. Pero ang sinasabi ko po, ang reaction po ni Daniel dito, okay. Okay, ganyan ang sitwasyon. Okay, alam ko yung sitwasyon, pero lalapit ako sa Panginoon. Ano po yung sitwasyon natin ngayong umaga na to na nakakapagpapanik sa atin? Ano po yung sitwasyon natin ngayong umaga na to? Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin na nagbibigay sa atin ng takot. Ano po ang sitwasyon natin ngayong umaga na to na nagbibigay sa atin ng worry na halos hindi po tayo makatulog sa gabi kakaisip dun sa bagay na yon. At ano po ang naging reaksyon natin? Si Daniel po ay pumunta sa silid niya at nanalangin. Mamaya po natin tignan yung iba pang naging reaction ni Daniel. Bakit ko po pino-point out na instead of worrying, we need to pray to God? Prayer shifts our focus from worry, fear, and panic to the calming presence of God. Ibig sabihin po, kapag nanalangin tayo, hindi po tayo literal na nawawala doon sa sitwasyon, pero yung isip po natin, imbes na mapuno ng worry, ng panic, na wala naman pong maiaambag dun sa sitwasyon, ay napapakalma po ng presensya ng Panginoon. Sabi ko po sa prayer gathering last time, kapag nanalangin po tayo, yung spirit po natin ay kumikonekta sa Panginoon. Na kahit anong gulo ng paligid mo, pero connected ka dun sa presensya ng Lord, kumakalma ka. Nagkakaroon ka ng presence of mind, nare-redirect yung focus po natin. Imbis na na-overwhelm ka ng problema, ng mga pagsubok, ang nakikita mo na yung napakalaking presensya ng Lord sa buhay mo. Kaya instead of worrying, kaya lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos, do not worry, do not be anxious. Huwag tayong magpakain dun sa pangit na sitwasyon. Ibig sabihin po nito, we need to pause for a while. Sige, yan yung sitwasyon. Pause ka. Huwag kang dumiretso dun sa sitwasyon na alam mong lalamunin ka, kakainin ka ng mga negative thoughts, negative emotions, ma-overwhelm ka. To the point na maging blinded ka na kung ano ang dapat mong gawin. Huwag mong hayaan yung sitwasyon na pumasok sa isip mo na hindi ka patulugin at pumasok sa puso mo na hindi ka bigyan ng kapayapaan. And be reminded, kapag nananalangin tayo, nare-remind tayo, andyan nga pala ang Diyos na kasama ko. Andyan nga pala ang presensya ng Diyos na kaagapay ko. Pag nag-pause tayo at nanalangin tayo dahil nako-connect yung spirit natin sa Lord, nare-remind tayo, sino ba ang kasama mo sa buhay mo? Hindi ka nag-iisa, kapatid, dyan sa kinakaharap mong worry, stress, o mga unfavorable circumstances sa buhay mo. At kapag nananalangin tayo, ito na po yung pagkakataon natin to release that worry, that fear, that panic doon sa Diyos na kayang i-handle yan. Kaya sinabi, do not worry. Ibata mo yung worry mo sa may kayang gawin dyan. Kasi, kaya ka nag-worry, alam mo wala kang magagawa o limitado ka. Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ngayong umaga, ano man po yung unfavorable circumstances natin. May promotion ka sa trabaho. Kaso biglang may family problem. Maganda yung takbo ng career mo. Kaso na-diagnose ka ng something. Nangihina yung katawan mo. Smooth sailing naman yung ministry mo sa church. Walang problema. Kaso yung personal life mo naman, yung tinitira ng kaaway o ng mundo. Sinasabi po sa atin, do not worry. Give it to God through prayer. Huwag mong dalhin mag-isa. Sabi mo po sa katabi mo, kalma. Kalmahan mo lang, kapatid. Again po, when we are overwhelmed, let's take a pause. Let's pray to God.
give it to God. Give it to the Lord. Kasama mo siya, kapatid. Sabi po sa Matthew, tandaan na lang po natin tong verse sa Matthew 6:27. Sinabi po to ni Jesus, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Puputi pa nga po ang buhok natin. Magkakasakit pa tayo lalo. Tama po ba? Kakaisip mo, di ka na nakatulog, araw-araw ka ng puyat. Kakaisip mo, di ka na nakakain, ayun, nagkaroon ng gastritis. Lalo ka pang nahirapan, kapatid. Lalo mong pinapahirapan yung sitwasyon mo. Kaya, si Jesus na po mismo ang nagsabi, huwag tayong mag-alala. Pag nag-worry po tayo, tama po ba may mga health professional tayo dito? Stress, distress, mga unpleasant emotions, it adds up sa ating mga katawan na nagpapahina pa mismo sa atin. Kaya do not worry, kalma lang, manalangin ka. Kasi we give it to someone na kayang i-provide yung lahat ng pangangailangan natin dun sa wino-worry natin. So kung may sakit ka man ngayon sa umaga na to, take a pause. Sige, alam mo yung sitwasyon mo, bring it to God through prayer. May problema ka sa school mo, bring it to God through prayer. May problema ka sa finances, bring it to God through prayer. Hindi po natin ginagaslight yung sitwasyon o ini-invalidate yung sitwasyon at nararamdaman nating worry. Pero wala pong mangyayari kung mag-worry tayo, kaya ibigay na po natin doon sa may kayang gawin sa worry na yan. So again, when faced with unfavorable circumstances, instead of worrying, pray. Combat the worry with the presence of God. Pangalawa, instead of grumbling, give thanks to God. Sabi po dyan sa ibang part ng Philippians 4:6, tell God what you need and thank Him for all He has done. Sabi sa Tagalog, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Plain po ulit ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Anong opposite po ng pagpapasalamat? Nagrereklamo. Tingnan po natin yung ginawa ni Daniel. Sabi din po dun sa Daniel 6 verse 10, ito rin po yung binasa ko kanina. Dun sa latter part po, nung bumalik na siya sa kanyang silid, sabi doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. Ano po bang nangyayari sa atin pag nagpapasalamat tayo? Anong nangyayari sa atin pag nagrereklamo tayo? So yung grumbling, ito yung nagrereklamo ka ha. Ano ba naman yan? Bakit kasi nangyari yan? Bakit kasi ganito ang sinabi? Ba't naging ganito yung sitwasyon? Sana sa kanila na lang nangyari, hindi na sa akin. Ganun na po yung isipan natin. When we worry, ito po tignan niyo po ha, worry, prayer. Grumbling, give thanks. Pag nag-worry ka, nasa utak mo, lalabas na rin sa bibig mo. Dahil naiisip mo yung mga kailangang mangyari, yung hindi magandang sitwasyon, ang masasabi mo na lang, pag worried ka na, stress ka na, nagpapanik ka na, or natatakot ka na, hala, anong gagawin ko? Wala akong pera, bakit kailangan magbayad ng ganyan? Hala, wala akong pampa-ospital, ba't pa ako nagkasakit? Bakit mag-i-exam? Di pa ako nakapag-review. Kasi may ginawa pa ako sa church. Bakit agad-agad naman? Hindi man lang sila nagpasabi. Sana beforehand, sinabi na yan. Puro reklamo na tayo, di ba? Yung ulan nga lang, nirereklamo na natin lagi. Ba't naman umulan ngayon pa? Kung kailan may gagawin ako? Tama ba? Mga bukang bibig po natin. Ano ba namang buhay to? Papaganyan na tayo. Wala nang naririnig sa atin, puro negative na po. Tignan po natin ha, give thanks, may gratitude ka, may grateful heart ka. Gratitude shifts our focus from negativity and reminds us of the blessings or good things we have in life.
So kapag po tayo ay napupuno ng pagpapasalamat, naaalis po yung mga negative things sa isipan natin at nare-remind tayo ano bang meron tayo. Kasi po, grumbling magnifies the limitations. Kapag po tayo nagrereklamo, ang nasasambit ng bibig natin, ng isipan o puso natin, ay ano ba yung limitasyon? Yun yung nakikita. May kailangan kang bilhin. Nakita mo yung limitasyon ng finances mo. May kailangan kang gawin. Nakita mo yung limitasyon ng ability mo. Kaya ka nagrereklamo. May kailangan kong puntahan. Nakita mo yung limitasyon ng transportasyon na meron ka. May kailangan kang ministry. Nakita mo yung limitasyon ng resources na meron yung church. But if we give thanks, if we become grateful, nagkaroon tayo ng gratitude sa puso natin, it magnifies the provider of the provision. Ang nakikita natin pag nagpapasalamat tayo ay yung Diyos na kayang mag-provide nung ano man yung kakulangan natin. Ay, umuulan. Lord, thank you, may payong ako. May sasakyan ako, hindi ako mababasa. May kapote ako, hindi ako mababasa. May resources ka naman. So, ba't mo irereklamo yung ulan? Mapapatigil mo ba yung ulan pag nagreklamo ka? Lord, may kailangan akong bilhin, pero wala pa po akong finances ngayon. Pero salamat, binigyan mo ako ng trabaho. Mapag-iipunan ko pa yan. May kailangan kang gagawin. Pero may mga iba pang activities na gagawin na overwhelmed ka na dun sa mga assignments na binibigay sa'yo, nagre-reklamo ka na. Pero pag nagkaroon ka ng grateful heart, Lord, salamat, pwede ko pa yan i-organize. Basta ayusin ko lang yung time ko. Lord, salamat, may ability ka naman na binigay sa akin, magagawa niya ng paraan. Lord, salamat kasi andyan ka. Kinakanta natin, our God is greater. God is higher. If God is for us, who can be against us? Ang sarap ng pagkanta natin, pero paano sa buhay natin, mga kapatid? Nakikita ba natin na greater yan sa unfavorable circumstances mo? Nakikita mo ba na greater yung provision niya sa limitations mo? O puro reklamo ka na lang at wala ka nang ginagawa, kapatid? Puro negativity na lang yung nakikita mo at di mo nakikita na yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Grumblings fill us with negative emotions, but gratitude fill us with positive values. So pag nagreklamo tayo, sabi ko kanina sa isip, yung stress, yung worry. Bumaba na kapatid sa bibig mo, nagreklamo ka na, ina-utter mo na yung limitasyon mo. Hanggang puro negative emotion ka na sa puso mo. Susunod, mag-heart attack ka na niyang kapatid, kaka-stress mo sa sarili mo. Kaya ito yung sinasabi, give thanks. Appreciate what you have. Baka pinoproblema mo yung pera, hindi pa naman pala kailangan, kapatid. Kailan mo ba kailangan? Ay, sa isang taon pa. Kaya you pray, kasi you tell God, Lord, ito yung sitwasyon ko. Kakalma ka. Kasi kakausapin ka ng Lord sa pamamagitan ng salita niya. Pag pumunta ka sa presensya niya. Pero kapatid, wag ka naman puro reklamo sa Lord. Lord, ba't ganito ginawa mo sa buhay ko? Yung mga Israelita, yan po yung gawain nung nasa wilderness sila. Sabi ng Lord sa kanila, sabi ng Lord kay Moses, hanggang kailan ba magrereklamo tong mga tao na to? Lagi nilang sinisisi si Moses. Tayo, ganun, pag nagreklamo na tayo, sino na lang maturo, sino na lang masisi natin. Pati yung sitwasyon, ituturo natin, di ba? Bakit kasi ako pinanganak na ganito? Walang magandang boses, di tuloy ako makakanta. Biro lang po. Yan. Di ba? O may kakayanan ka naman magsalita, Sister Ann. Doon ka magagamit ng Panginoon. Ba't mo kasi pinoproblema yun? Di ba? Example lang po yun, mga kapatid. Baka po kasi, dahil sa sobrang worry po natin, nakalimutan po natin manalangin, puro reklamo na po tayo, nakalimutan po natin magpasalamat sa Diyos. Ang dami pa palang magagandang bagay na ginagawa ang Diyos sa atin, na makakapag-uplift ng spirit natin,
matutulungan tayo na hindi malugmok dun sa negativity ng buhay. At the same time, cheer up po tayo to do more things po. Hindi ko maisip paano yung sitwasyon ni Daniel na, okay, noted, merong batas, sige mananalangin pa rin ako. Tapos nagpasalamat siya sa Lord. Paano kaya yung pasasalamat niya? Lord, salamat, may batas po yung hari. Hindi ko maisip. Yung bagay na maaari mong ikamatay, yung sitwasyon na maaaring mamatay siya, mahuli siya, pero nagawa niyang magpasalamat sa Diyos. Later on, discover po natin paano niya nagawa yun. Marami po na tayong nababasa sa salita ng Diyos, bigyan ko po kayo tungkol sa pagiging mapagpasalamat. Sabi po sa Ephesians 5:20, lagi kayo magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa po sa isa pang sulat ni Paul sa Thessalonica 5:16-18, lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo. So ang pagiging grateful po, ang pagkakaroon ng gratitude, grateful heart, ang pagpapasalamat po sa Diyos ay naisin din ng Diyos para sa lahat ng Kristiyano na nakay Kristo. Lahat po ba tayo ay nakay Kristo na? Amen. Ibig sabihin po, bilang mga Kristiyano, gawain natin dapat ang bukang bibig natin ay papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Bigyan ko po kayo ng example kay Jesus ulit. Kanina, di ba, yung kay Jesus, sabi niya, tayong mag-worry kasi di makaka-add up yan sa buhay natin. Ito po. Alam niyo po yung feeding of the 5,000, di ba? Ano po ginawa ng mga alagad? Nag-worry sila. Lord, paano naman natin yung papakainin? Isang taon na sweldo o isang buwang sweldo, ang gagastusin natin dyan para pakainin yung 5,000 na yan. Nakain sila ng sitwasyon. Merong limited resources. Ilan po ang limited resources? 5 tinapay, 2 isda. Ano pong ginawa ng Diyos? Ni Jesus, kinuha niya. Sabi po sa verse 19, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Ano po nangyari? Na-multiply yung limited resources. Kaya kapatid, magpasalamat ka sa Diyos sa limited resources mo. Ang Lord ang magbumultiply niyan. Ano man yung unfavorable circumstances ng buhay mo, kapag nanalangin ka at ibinigay mo sa Diyos, yung imposible at limitado sa'yo, siya yung unlimited God natin. Papuri po sa Diyos. Kaya huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. Magpasalamat ka. May Diyos ka. Kasi yung mga hindi pa nakakakilala, di nila kayang magpasalamat, di nila nakikita yung Diyos sa buhay nila. Kaya mapalad ka kapatid na kay Kristo ka, matuto kang magpasalamat. Pangatlo, mga kapatid, sabi ko kanina, when faced with unfavorable circumstances, una, instead of worrying, pray to God. Instead of grumbling, give thanks to God. At pangatlo po, instead of doubt, depend on God. Sabi po sa ating verse, Philippians 4:6, do not be anxious, NIV version na po itong gamit ko, about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Petition po, nag-a-ask ka na ng help, nag-a-appeal ka to someone greater, para bigyan ng solusyon yung sitwasyon mo, para i-rescue ka doon. Present your request to God. So di lang po tayo nananalangin para ibigay sa Diyos kung ano yung worry natin, yung mga emotion natin at pakalmahin niya tayo. Lumalapit tayo sa Kanya para doon depende sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Kaya ako po sinasabi sa inyo na kung ano man yung limitasyon nyo, ibigay nyo sa Diyos. Ibigay nyo kung ano yung pinipetition nyo sa Kanya. Lord, may maganda sana akong future. Kaso po limitado ako ng sitwasyon ko. Binibigay ko po ito sa iyo. Ito po yung kakulangan ko. Ikaw po ang mag-multiply ng resources, Panginoon. Ito yung request ko. Sabi sa Daniel po, sa verse 11, di ba po,
verse 10, nanalangin siya. Sabi po sa verse 11, "Then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help." When you ask someone for help, ibig sabihin, dumedepende ka sa Kanya. Kaya pag lumapit tayo sa Lord, nagpapakita po yung ng dependence natin sa Kanya. At bakit ka dedepende sa isang tao? Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. So kasama po ng dependence natin, yung trust natin sa ating Panginoon. Kaya nakalagay dyan, instead of doubting, kapag po tayo nag-worry, at ang ina-utter na po ng bibig natin ay mga negative things, yung puro reklamo, yung puso natin nagkakaroon na ng doubt, ng second thought, ng pag-aalinlangan. Kaya ko ba makaalis sa sitwasyon na to? Kaya ko ba lumaban? Kaya ko ba makasurvive? Maaabot ko ba yung bright future na meron sa akin sinasabi sa Bible? A future na full of hope, a future na maganda, sabi sa Bible. Pero ganito yung sitwasyon ko. Nakita niyo po yung trend? Pag pumasok sa isip mo, nag-worry ka, inatter mo sa bibig mo, parang pinoproclaim mo na, yun na yung sitwasyon mo talaga at pinanghahawakan mo yun. Yung puso mo, ayaw na yata lumaban kasi nagkaroon ka na ng pagdadalawang isip, pag-aalinlangan, kung makakaalis ka pa ba dun sa unfavorable situation na yun, kung magiging victorious ka pa ba, nag-aalangan ka sa kakayanan mo, kasi naging limitado ka na sa sitwasyon mo, kapatid. Pero when you pray, you go to the presence of God, you give thanks to the Lord for the resources na kaya niyang i-multiply, you depend on the Lord na kayang gawin yung lahat ng bagay, and you trust Him. At ano pong nangyari kay Daniel nung nag-depend siya sa Panginoon? Sabi po sa Daniel 6:19-23, mahaba po ito, pero makibasa po kayo sa akin. Kinaumagahan, nagbubukang liwayway pa lamang, ay nagmamadaling pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag. "Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, niligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran?" Sumagot si Daniel, "Mahal na hari, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo." Nang marinig iyon ng hari, nagalak siya at nag-utos na kunin si Daniel sa kulungan. Nang nakuha na si Daniel, wala silang nakitang kahit galos man lamang sa kanyang katawan dahil nagtiwala siya sa Diyos. Yung dependence and trust natin sa Lord can do so much than the doubt na nararamdaman natin sa puso natin. Mas greater, mas malawak, malaki ang kayang gawin ng pagtitiwala and dependence mo sa Panginoon kesa dun sa mamuhay ka na nagda-doubt, nagdadalawang isip at nag-aalinlangan kung makakaalis ka ba sa sitwasyon na to. Bakit ko po sinabing dependent sa Lord instead na doubt? Kasi ultimately, kapag po tayo ay nakaharap ng unfavorable circumstances, we rely on what God can do sa buhay natin. Sa Kanya lang tayo talagang tatakbo for help and deliverance. Kasi po yung doubt, kapag po yan ay ni-nurture natin sa puso natin at hinayaan nating mag-ugat dyan, tayo po ay magiging stranded. Naranasan niyo po ba yung parang na-overwhelm kayo ng mga bagay-bagay, di kayo makagalaw? Yung parang di mo na alam yung gagawin mo. So, nakatayo ka na lang, nakaupo ka na lang, nakatulala ka na lang. Kasi parang ito yung mga sitwasyon. Clouded na yung isip mo, di ka na nga rin makapagsalita. So, na-freeze ka na dun sa sa lugar mo. Literal. Di ba minsan, pag na-overwhelm ka ng takot, ng kaba, di ka makakilos. Ganun po yung ginagawa ng doubt sa atin. Iniheld niya po tayong prisoner dun sa sitwasyon natin. Hanggat di na po tayo, para po tayong nasa kumunoy. Nag-struggle tayo sa sarili natin, dun sa doubt natin. Pero ang ginagawa natin, dahil wala tayong pagtitiwala, we are standing sa kumunoy na kahit anong gawin mo sa sarili mo, kakainin ka lang niya.
But if you are standing sa pagtitiwala mo sa Panginoon, sa dependence mo sa Lord, our God is our solid ground. Hindi ka lulubog. Itatayo ka pa niya sa bundok ng katagumpayan, ng victory. Nakita niyo po yung sitwasyon ni Daniel. Hindi po siya ni-rescue ng Lord na hindi maka-experience na makapunta sa lion's den. Na-experience niya pa rin yung unfavorable circumstances. Hindi siya inalis ng Lord na, sige, di ko napapapuntahin si Daniel sa lion's den. Andun pa rin siya. Pinasok pa rin siya doon. Pero kahit basahin niyo po yung narrative na yan sa Bible, wala po akong nakitang nagreklamo siya. Wala akong nakitang nagmakaawa siya sa hari. Mahal na hari, wag mo na po akong dalhin doon. Iba na lang po. Ikaw ba naman, nasa ano ng leon, pusa nga lang, kinakatakutan na ngayon dahil sa rabies, di ba? Di mo pa alam kung pinakain pa ba yung mga leon na yon. Baka mamaya ginutom talaga para pag may nilagay na tao, sunggaban agad. Di po natin alam yung tunay na status ng mga leon. Ano bang itsura ng lions din? Baka puro dumi pa, mabaho, mapanghe. Isipin nyo na po yung mga nakakadiring sitwasyon. Hindi siya inalis ng Panginoon doon. Nagpunta pa rin siya doon sa hindi magandang sitwasyon. Pero dineliver siya ng Lord. Kahit napasok siya doon sa sitwasyon na yon, dahil nagtiwala siya sa Panginoon, wala man lang anumang galos. Pinadala niya yung mga anghel niya para i-shut yung mga bibig ng leon. Mga kapatid, ganun po pag nag-depend tayo sa Lord. Hindi po automatic overnight mareresolve yung sitwasyon. Hindi po automatic na mawawala yung problema, yung difficulties na kinakaharap natin. Kung ano man yung hindi pabor sa atin na mga bagay-bagay. Pero in due time, God will rescue us. God will deliver us. Kapag po nag-depend at nagtiwala tayo sa Kanya, kapag hindi tayo nagdalawang isip o nagduda sa kaya niyang gawin. Sabi ko po, walang reklamo, walang parang nag-beg siya dun sa hari. Wala rin po yung nagalit siya dun sa mga taong hindi gumawa ng hindi maganda sa kanya. Ano pong ginawa ni Daniel? Lumapit agad siya sa Diyos. Kung siguro may reklamo man siya sa mga tao na yun, sa Diyos niya pa rin dinala. Nanalangin siya, nagpasalamat siya, nagtiwala siya sa Panginoon. At bilang mga Kristiyano, ganun din po ang hamon sa atin, mga kapatid. Hindi ka instantly mawawala dyan, pero i-deliver ka ng Lord sa sitwasyon mo, ano man yan. Sakit ba yan? Kakulangan ba yan? Limitasyon ba yan ng abilidad? Mga hindi magagandang pangyayari sa buhay, mga past experiences na dala-dala mo pa rin ngayon. Kapatid, kaya kang i-deliver ng Lord kapag magtitiwala ka sa Kanya. Bilang mga Kristiyano po, nakita ko lang kay Daniel, meron siyang kapanatagan, meron siyang kapayapaan. At kung iisipin po natin, bakit walang negative na emosyon dun sa narrative ni Daniel? Bakit parang payapa lang, kalmado lang siya dun sa sitwasyon? Alam niyo po, sabi sa Philippians 4:7, yung next na verse po natin, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog po, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Sabi ko po kanina, di ko magets yung kwento ni Daniel, na bakit parang payapa lang siya. Yung hari pa nga po, yung may emosyon tayong nakita, di ba? Dahil si Daniel ang mapapahamak, favored nga siya ng hari, di na makatulog, di pa makakain, sa kakaisip kay Daniel. Yan po yung sinasabi kong worry. Bakit? Ano pinagkaiba po nila ni Daniel? Si Daniel ay naglilingkod, kilala at sumasamba sa tunay na Diyos. At yung hari,
Kilala niya yung Diyos ni Daniel, pero hindi niya sinasamba, hindi niya pinapaniwalaan, hindi niya pinaglilingkuran. Tapos anong sabi nung hari kinabukasan? Malungkot siya kasi iniisip niya patay na si Daniel. Wala siyang pagtitiwala na kaya siyang i-rescue ng Diyos. Kahit tinanong niya pa, ni-rescue ka ba? Gusto niya lang ma-confirm. Malungkot para sa hari yun. Pero tignan niyo, si Daniel. Niligtas siya ng Diyos, pinadalahan siya ng Diyos ng mga anghel. Mga kapatid, katulad po tayo ni Daniel, kilala po natin ang tunay na Diyos. Amen po ba? Pinaglilingkuran po natin ang tunay na Diyos. At dapat po magtiwala tayo sa tunay na Diyos. Kaya po when faced with unfavorable circumstances, what we need to do, ayon po sa pinag-usapan natin ngayon, instead of worrying, pray, kapatid. Instead of grumbling, magpasalamat ka, kapatid. And instead of doubting, depend on God, kapatid. Hindi sa sarili natin, hindi sa mga kakayanan natin, hindi sa mga taong nakapaligid sa atin, kundi sa Diyos lamang na tunay, buhay, at dakila. The peace that we have, mga kapatid, is anchored not on the changing circumstances. Kasi pwedeng maganda, pwedeng pangit. But our peace should be anchored sa unchanging God natin. Amen ba? We can have that peace in chaos. Ano man ang confusion sa mundo. Yan, katulad yung mga balita na may mga gera. Sabi nga, affected tayo. Bakit? Oil price increase. Pag oil price increase, commodities, mag-i-increase din. Mga basic necessities, yung prices mag-i-increase. Pero yung sahod, ganoon pa rin, as is. Mahirapan tayo, affected tayo. Walang hindi favorable yung in general yung nangyayari sa buhay, sa mundo. At marahil sa personal life din natin, Lord, akala ko bigla nang sumakses sa life. Pero meron palang hindi. Kaso di ka sumakses, kapatid. So kung ano man po yung dala-dala natin ngayong umaga na to, sabi dun sa mabilis na kanta natin, di ba? Ano nga yung lyrics ng mabilis na kanta? Flash nga po natin. He is faithful. Di ba? Kahit ano mangyari ng sitwasyon natin, He is the giver. Magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. And He is the builder. Na kung ano yung sinimulan niya sa ating i-build, ibibring niya sa completion, He will see it through, mga kapatid. Dami na po natin kinanta about the faithfulness of God. Sinelebrate pa nga natin yung legacy of God's faithfulness. So kapatid, when you are faced with unfavorable circumstances, huwag mong isisi sa sitwasyon, huwag mong isisi sa mga tao sa paligid mo. Instead, our reaction should be to bow down in the presence of our God, to give thanks to Him, and to depend on Him, to trust Him, because unchanging ang nature niya. Kaya, ngayong umaga na to, may time pa naman tayo. Meron ba kayong mga sitwasyon na gusto nyo ng breakthrough? Meron bang unfavorable circumstances sa buhay nyo na nagwi-withhold para ma-achieve nyo yung dapat na meron kayo sa bright future nyo? Sabi doon, instead of worrying, asin na po natin yan sa isip natin. Dalhin po natin sa panalangin sa Panginoon. Sa inyong kinakaupuan po, habang tumutugtog po itong instrumental, itong piano, si Ice, dalhin po natin sa Panginoon yung pananalangin natin, yung lahat ng worry natin. Huwag niyo pong isipin yung oras, maaga pa po. Our proper response sa mensahe ng Panginoon na to is lumapit sa Kanya. Ngayon pa lang, dalhin na po natin yung worry. Gusto niyo po ba maging at peace kahit napakagulo ng storm sa labas? You can find that in Christ Jesus. Kaya lumapit po tayo sa Kanya at magtiwala sa Kanya.
Sige po, bibigyan ko po kayo ng oras na manalangin sa sarili nyo po. Tumungo kayo, ipikit ang mata nyo. Hayaan nyo po yung mga katabi nyo. Lay down nyo po sa Panginoon yung mga kagabigatan, mga uncertainties ng buhay. Lahat ng limitasyon nyo. And let God minister to you right now. Salamat, Panginoon. Nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Sige po mga kapatid, tayo po tayong lahat. Declare po natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, ano man yung kinakaharap nating sitwasyon sa umaga na to. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan. Minsan pa, ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang sitwasyon, panahon, kahit Declare natin anumang sitwasyon, anumang panahon, sa Diyos lamang tayo mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko.
Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus, oh Diyos. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Prayerfully. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo, Panginoon, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon. Salamat po. Salamat sa mensahe ng iyong salita ngayong umaga na to, Lord God. Na sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng mga pangyayaring di namin maunawaan, Panginoon, sa kabila ng mga sitwasyon na hindi pabor sa amin, Lord, may matatakbuhan kaming Diyos na tunay, na buhay, na hindi nagbabago. Salamat sa salita mo na kaya naming panghawakan, Panginoon. Hindi kami dapat mangamba kasi lalapit kami sa iyo, mananalangin kami sa iyo. Kaya mong ibigay at i-multiply yung limitasyon na meron kami. At salamat, Panginoon, kaya naming magdepende sa iyo, Lord God. Kaya naming magtiwala kasi you can do the impossible, Lord. For you are our unchanging God, our all-powerful God, our all-knowing God, Panginoon. At higit sa lahat, ikaw yung Diyos na kasama namin sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon. Ang dapat lang naming gawin ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya kung ano man po, Lord God, yung sitwasyon ng bawat isa sa amin, mga nasabi man namin, Lord God, o di namin kayang ipaalam sa ibang tao, Lord, ikaw yung nakakaalam. Salamat, Lord, may kapayapaan na matatagpuan sa iyo. Kapayapaan, Lord God, na hindi kayang intindihin ni numan, pero kapayapaan na mararanasan sa presensya mo. Ano mang gulo ng sitwasyon, gulo ng utak namin, ng isip, ng puso namin, di man namin alam yung gagawin. Kapag lumapit kami sa iyo, papakalmahin mo ang puso namin. Alisin mo yung kaguluhan ng isip namin. Kapayapaan ang ibibigay at ipaparanas mo sa amin. At ito ang magbabantay sa puso't isipan namin, Lord God. At ikaw ang magre-rescue, magde-deliver sa amin, Lord, sa anumang sitwasyon ng buhay namin. Salamat, Panginoon, may Diyos kami. Salamat, Panginoon, may malalapitan kami. At salamat dahil buhay, totoo ang mga pangako mo, ang salita mo na mapanghahawakan namin, na masasandigan namin sa buhay namin. Kaya Lord, ano man yung worries namin ngayon sa morning na to, pinagkakatiwala na po namin sa iyo. Nilalatag namin to sa paanan mo, Panginoon.
Ayaw na namin na isipin to. Ayaw na namin, Lord, na makain kami at makontrol kami ng anumang worries, anumang fears, anumang unfavorable situation na meron kami, Panginoon. Ang naisin lang namin ay pasalamatan ka. For you are the good God. You are the great God. You are our provider, our healer, our peace, our strength, our salvation, our deliverer, our faithful God. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat. Magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapayapaan na ipagkakatiwala at ipaparanas mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mayamang salita. Muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng pagluwalhati ay sa iyo lamang po sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Maraming salamat mga kapatid sa biyaya ng salita ng Diyos. Kaya kalma lang, may Diyos tayong masasandigan. Makakaupo na po tayong lahat. Hello. Ayun, so, mabilis ang palitan. Sa gitna daw ako. So, before po tayo mag-proceed sa ating announcement, badako muna po tayo sa ating tithes and offering. So, ito yung cellphone ko. Wait lang. Kailangan ko ng kodigo. Sabi po ni Sister Ann kanina, ang pag-worry ay nakakadagdag ng stress, which is malala siya for us. Parang hindi siya nakakabuti. So, yung hinanda kong verse kagabi is parang nabago sa gusto ko i-share sa inyo ngayon. Because, ayun nga, totoo naman, we cannot do anything if we worry. Wala tayong magigain, kumbaga. If mag-worry tayo, wait lang. Sorry, haba ng password ko. Ayun. So, sabi po sa Matthew 6:34, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." So, tulad nga po na sinabi ni Sister Ann kanina, we cannot predict ano yung magiging problem natin for tomorrow, and si Lord lang ang nakakalam niyan. So, why not ialay natin kay Lord yung problema ng meron ba tayong pambaon bukas, meron ba tayong panggastos, pangkain. And as someone who is new sa workforce, medyo nagiging problema ko na rin ang budgeting. But I am thankful because ever since I was young, I was trained na magbibigay ako ng tithes kahit mula sa baon ko. So as much as possible, let us give. And as you can see sa family namin, from way back then, na ganyan ako kaliit, hanggang sa ngayon ganito na ako kalaki, never naman kami pinabayaan ng Lord. Never nagkulang ang Lord God natin. Madalas sobra-sobra pa. So, pag-pray po natin ng ating tithes and offering. So, hallelujah, Lord God. Praise you, Lord God. Exalt your name, Lord. Lord, pinagpipray po namin, Lord God, ang tithes and offering po ito, Lord God. Lord, ay i-bless niyo po ang bawat isang magbibigay, Lord God. Alam niyo po ang laman ng puso nila, Lord. Ang needs, ang wants nila, Lord. Ito po ay provide natin, Lord God. Kayo po, Lord, nawa, Lord, ang maggabay po sa bawat isang nag-minister dito, Lord God, and sa mga tao pong nasa tahanan nila, Lord God, na hindi nakapunta ngayon, Lord God. Tinataas namin lahat ng papurit, pasasalamat, Lord, sa tanging pangalan ni Panginoong Jesus. Amen. So, ganun po tayo. From sa middle po, punta tayo, then labas po tayo sa sides. Sa mga online naman po, magpa-flash po ng number sa GCash, sa bank. So, dito po natin ibibigay. Ang pangit pala pag walang natugtog. Parang ayoko na mag-MC, wala akong background music. Never again. Siguro kapag meron na akong kapalitan, sure, why not? Yun, pwede naman pala yun eh.
tayo sa ating announcements. So, ayan, prayer gathering po. This happens every first and third Saturday of the month. So, inaanyayahan ko po, ini-encourage ko po ang bawat isa, worker man po kayo or hindi, because this is where we would gather po kung saan tayo nagpe-pray. Ayan, prayer gathering nga. And dito po naniniwala tayo sa kasabihang kapag mas marami ang nagpe-pray, mas natutupad. And that is very prevalent naman po sa karamihan ng ating members. Nakakapag-share sila ng story nila about the prayer and yung natutupad. So that is every first and third Saturday. Next is youth service po. Every fourth Sunday of the month, every 3 p.m. So this has been done already. Mag-look forward po tayo sa next month. Anyayahin po natin yung ating mga classmates, friends, and ating mga colleagues. Next po is... Ayan, happy wedding anniversary kay Brother Angelo and Sister Shamer Pon on July 29. So, happy wedding anniversary po. Ang pangit talaga ng walang ano. Hindi na po ulit ha. Okay, so meron pa po. Happy birthday to Sister Elvena Gandia on July 5. Happy birthday po, Ate Evie. Meron pa po ba? Wala na, si Ate Evie lang. Okay, so, kantahan po natin sila ng happy birthday. Paano yun? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Also, happy birthday po kay Sister Evie and happy wedding anniversary po sa Pon family and Pon family, Pon couple. So, inayayahan ko po ang may birthday po and wedding anniversary to please come in front po. Pagpe-pray po tayo ni Sister Ann and then magtutuloy na po siya for closing prayer and benediction. Maraming salamat, Ice. At salamat po sa bawat isa na dumalo. Bago po tayo mag-closing prayer at ipag-pray po yung nag-birthday at nag-wedding anniversary, meron po tayo magiging gawain sa July 12. So yun po ay worship seminar or worship experience po para sa ating mga worship team and tech group. So iniimbitahan po namin kayo na isama sa panalangin ang gawain na ito at maging mayaman po itong activity na to para mas magkaroon po ng kaalaman at ma-motivate po ang ating worship team sa totoong pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. So isama niyo po ito sa pananalangin at kung may kailangan po suporta ang church ay ipapanawagan din po katulad po ng mga manpower. Sasabihin po namin sa inyo yun for further announcement po. Yun po, sama niyo sa panalangin ng ating worship experience on July 12 dito po sa ating church. Panalangin niyo rin po yung mga kasama pang ibang worship team ng ibang churches na mangyari po ang kalooban ng Panginoon at maging mabunga po ang gawain na ito ng Lord sa atin. Po, tayo po tayong lahat at inibitahan po natin si Sister Shamer at si Sister Evie dito kahit dito na lang po sa unahan. Bago po tayo mag-closing prayer, pag-pray po natin silang dalawa. Hallelujah, Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa naging gawain po namin ngayon, Panginoon. Salamat po sa mayamang pagpapala na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa aming simula pa lang sa aming kakantahan, pag-awitan sa iyo hanggang sa aming pagtatapos sa gawain na to, Lord God. Dinadalangin nga natin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, si Sister Evie na magbe-birthday po ngayong darating na linggo. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa buhay niya, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na pangungusap mo sa buhay niya. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo pong pagyamanin ang ministry na ibinigay mo sa kanya, ang paglilingkod niya, Lord God. Patuloy na mag-desire siya, Lord God, to give glory to your name in whatever capacity, Panginoon, ay pinagkatiwala mo po sa kanya. Dalangin na rin namin ang kanyang pamilya, ang kanilang pagsasama mag-asawa, Panginoon. Pagpalain mo nga rin po ito at dalangin namin na muli, Lord God, buong family nila ay makasama namin dito sa bahay-sambahan mo. Whatever, Panginoon, yung desire ng heart niya, mga panalangin na ina-utter niya sa iyo, Lord God, alam namin na
ibibigay mo po ang katugunan nito in your perfect time, Lord God. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa kanya, ang magandang kalusugan, Panginoon, ang pangangatawan ni Sister Evie, Lord God, ang joy at ang peace na nagmumula sa iyo ay maranasan niya rin po, Panginoon ko. Ganon din po si Sister Shamer at ang kanyang asawa, si Brother Angelo. Dalangin nga po namin, Lord God, ang pagsasama ng mag-asawang ito. Ikaw nga po ang pumagitna sa kanila at maging foundation ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord God. Dalangin namin na magamit mo po si Sister Shamer para maakay ang kanyang asawa papunta sa iyo, Panginoon ko, upang makakilala sa iyo at magamit mo rin sa bahay-sambahan mo. Dalangin namin ang pagsama ng presensya mo, Lord God, ang guidance ng Holy Spirit mo sa kanilang mag-asawa, sa pagpapalaki po nila sa kanilang mga anak, Panginoon. Gamitin mo si Sister Shamer as instrument, Lord God, to lead their family to you, Panginoon. At ang pagpapala rin, ang provision, ang protection, ang magandang kalusugan, ang pagkaloob mo po sa kanila. Kung ano po ang prayer request ni Sister Shamer para sa kanilang pagsasama, alam namin na ipagkakaloob mo rin po ito in your perfect time, Panginoon. Nagkakatiwala po namin ang dalawang kapatiran namin na to sa iyo at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Mangyari ang kalooban mo po sa buhay nila, Lord God. At sa pagtatapos po ng aming gawain, Lord, maraming salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong presensya, salamat po sa katagumpayan at pagpapala na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Kaya sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, hayaan mo pong maranasan ng bawat isa sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, ang kasiglahan ng katawan, Panginoon, at pag-iingat ay gawad mo po sa bawat isa sa isang linggo na kakaharapin namin, Panginoon. Ingatan mo po kami at proteksyonan ng iyong presensya, Lord God. At hayaan mo sa bawat araw ng buhay namin, maalala ka namin, mabigyan ng papurit, pagsamba sa aming mga personal life, Panginoon ko. Ingatan mo po ang bawat isa at ikaw po ang madakila, may taas, maluwalhati. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Minsan pa po, awitin po natin yung pagiging faithful ng Lord sa buhay natin hanggang sa buong linggong darating. Amen. That is your name and you are able. You stay the same now and forever. You will never change. You open your hand, you are provider. You meet everything, every desire by your unshakable word. We come to you now, in just we pray. Oh, we're giving you our praises. Oh, we're living for your name. Oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Amen. Hallelujah. We will follow you as we hold on to you. We hold on to We will you. go. We will follow you as we hold